So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan. Pag-usapan natin etong Davao City. 'Di ba? Sinasabi sa Davao City, pinaka-safe na city sa buong Pilipinas. Yan yung pinagmamalaki nila. Pero anong nangyari ngayon? Parang sunod-sunod yata yung patayan diyan. Tapos yung mga illegal na droga, 'di ba? Dumadami diyan. Sabi na nga mismo yan ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Kaya nga binara siya ni Yusek Claire Castro. Ano nangyari sa Davao? Kasi eto, panoorin niyo yung balita para alam niyo yung tinutukoy ko. Eto. Sa kuha ng CCTV sa Illustre Street sa Davao City, makikita ang pagdaan ng dalawang lalaki sa harapan ng isang pawn shop. Bigla silang bumalik at bumunot ng baril sa kasinunggaban ng gwardyang nakabantay. Sunod na pumasok sa pawn shop ang dalawa pa nilang kasamahan. May dala pang maso ang isang lalaki habang naglabas naman ng baril mula sa bagang isa pa. Sa isa pang kuha ng CCTV, pinagsusuntok ng mga lalaki ang dalawang gwardya. Tinutukan sila ng baril at pinadapa, habang ang isang lalaki minamaso ang pinto sa loob ng pawn shop. Agad pumasok ang tatlong lalaki at tinangay ang mga nakadisplay na alahas. Inilagay ang mga alahas sa kanilang mga dalang lalagyan. Ang isa nilang kasamahan nagsilbing lookout sa labas. Aabot daw sa higit 100 milyong piso ang halaga ng tinangay na alahas sa pawn shop. Hold up na! Dili na, bangon ko na! Sa cellphone video na ito, nakunan ang tatlong holdupper na nagtangkang tumakas sakay ng motorsiklo. Pumalya ang motor kaya iniwan na nila ito at umalis. Na-recover naman ang motor. Sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya, nahuli ang isa sa mga suspect sa Bangkerohan Public Market. Pinagkaguluhan siya ng mga ususero. Ang isang lalaki sinipa pa sa ulo ang suspect pero sinita siya ng mga pulis. Kinilala ang suspect na si Johnny Bulawan, residente ng Albuera, Leyte. Na-recover sa kanya ang nasa 15 milyon na halaga ng mga alahas na kanilang tinangay. Nakuha rin ang mga baril, bala at ang mga pinaglagyan ng mga alahas. Ayon sa mga otoridad, kabubukas lang ng pawn shop nang pasukin ito ng mga holdupper. Posible raw na higit pa sa 5 ang sangkot sa insidente at posibleng inside job ang nangyari. Malaking grupo ito. Organisado sila. And there must be tipster. Very accurate yung very accurate yung mga actions nila. Trauma naman ang sinapit ng gwardyang nabugbog. Nagkapasa siya sa leeg at sugat sa kamay. Wala man sila nagpela na Hindi sila nagpakilala ng customer, bigla lang silang pumasok sa loob. Ako ang unang nilang sinugod at pinalo ako sa likod sa may batok. Nang natamaan ako, bigla akong natumba at nahilo. Pinalo na naman nila ako at nasugatan ang aking kamay. Hindi na humarap sa News 5 ang nahuling suspect na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang iba pang kasamahan nito. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Yan. Anong sa tingin nyo? Anong masasabi nyo dito sa Davao City ngayon? Na mismong sa bunganga ni dating Pangulong Duterte, lumabas na marami na raw nangyayaring patayan, marami na raw mga illegal na droga na nagkalat, at isa pa to, ang tawag dito, hinold up yung pawn shop dyan sa Davao City. So, yung Davao City, safe pa ba yan? Ngayon, pinaka-safe pa ba yan? Parang hindi naman. Di ba? Parang hindi na, base sa mga balita. Alam mo, may problema dyan, ang dapat sisihin dyan, si Baste Duterte, yung mayor dyan. Kasi siya ang ama ng Davao. Siya yung nagpapatakbo ng Davao. Siya ang may control ng mga kapulisan dyan sa Davao. Ngayon, ang daming kriminalidad dyan, ang daming droga, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, ang dapat dyan sisihin niya yung anak niya kasi nga siya ang mayor. Parang totoo yata yung sinasabi ni Yusek Claire Castro na mahina talaga. Mahina daw talaga si Baste Duterte magpatakbo. Hindi niya kaya kasi first time nito maging Davao. At ganyan pa nangyari. Ngayon, ang problema dyan, nakikita yan ng mga taong bayan ng mga taga Davao. Nakikita nila yan. At problema yan sa mga Duterte. Dahil alam naman natin, eleksyon. Maaaring gamitin yan ng mga kalaban nila na ibabala sa kanila. Diba? Kasi hindi natin masisi, election. Ganyan talaga buhay. Diba? Kaya ang dapat talaga sisihin dyan si Baste dahil siya ang mayor. O hindi naman niya kasalanan yan. Pero siya mayor, ang magagawa natin?
Siya ang may control lahat dyan. Ibig sabihin ba yung mga kriminal dyan, hindi takot kay Baste? Ibig sabihin yung mga siraulo dyan na mga gumagamit ng illegal o nagbebenta ng mga illegal na droga, pinagtatawanan lang si Baste at hindi sila tinatayuan ng balahibo kay Baste? Ganon ba ibig sabihin nun? Kung ganon, naku, insulto yan kay Baste dahil kilala naman natin niya, matapang-tapang din yan si Baste, di ba? Sa katunayan nga, magaling yan magsalita-salita, di ba? Kay BBF. O ngayon nangyayari to sa Davao, hamon to kay Baste kung kaya niyang linisin o ayusin yung Davao sa panahon niya ngayon. Kasi kapag hindi niya nagawa yan, magbabackfire yan sa tatay niya kasi yung tatay niya kandidato ngayon ng mayor dyan sa Davao. Kaya naku, malaki talaga problema. Malaki problema ni Baste at saka ni dating Pangulong Duterte kapag hindi nila naayos yung Davao sa panahon ngayon ni Baste. Kasi makikita yan ng taong bayan dyan sa Davao na parang hindi na kaya ng mga Duterte ang peace and ang kapayapaan dyan sa Davao. At kailangan na siguro maghanap ng panibagong mayor na may tapang talaga, tapang na totoo at hindi tapang-tapangan lamang. So kayo, may mga taga Davao ba tayong viewers dito? I-comment nyo nga kung ano masasabi ninyo sa napanood nyong balita ngayon at sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na marami nang nagbalik na naman yung droga at patay dyan sa Davao City. So, i-comment nyo na lang yung reaction para ating mapag-usapan. Salamat.